magandang araw! Maligayang pagbabalik sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-10 baitang. Para sa inyong unang gawain, basahin at unawain ang tanong, bilugan ng titik ng wastong sagot. Maaari mo ring ihinto ang bidyong ito kung kinakailangan mo ng mas mahabang oras sa pagsagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay B. Ang tamang sagot naman ay D. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay D. Apat na bilang, ang sagot ay B. Para sa huling bilang, ang tamang sagot ay letter D. Una ay magbalik-aral. Hanapin sa crossword puzzle ang salitang bubuo sa mga pangungusap sa ibaba. Guhitan o tulayan ang mga ito. Narito ang mga sagot. Kung nakita mo ang mga salitang nakakulay berde, binabati kita sa liksi at talas ng iyong paningin. Sa Module 13, ang angkop na kilos sa tunay na gamit ng kalayaan. Ito ang unang bahagi. Halika, pakinggan natin ang dialogo. Nais ko muna magbahagi ng salita ng Diyos mula sa Galatia chapter 5 verse 13 bago ang ating pag-usapan ngayong umaga. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig na laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Napakaganda ng paalala sa atin ng Panginoon na tayo bilang malaya, dapat ay gamitin natin ito ng tama. Tama, dahil iyaya sa atin ng Panginoon ang ating kalayaan. Alam niyo sa dalawang aspekto ng kalayaan, nakakaloob din ang salita ng Panginoon. Naalala niyo ba ang dalawang aspekto ng kalayaan at uri nito? Ay oo, naalala ko ang dalawang aspekto ng kalayaan. Ang kalayaan mula sa at ang kalayaan para sa. Sabi sa kalayaan mula sa ay kawalan ng hadlang sa labas ng tao sa pagkamit ng kaniyang ninanais. Tama! Alam mo, sa totoo lang, wala tayong kontrol sa nangyayari sa panlabas. Subalit sa kalooban ay may magagawa tayo, at ito ay ang kalayaang tumutukoy mula sa ating sarili. Kailangan nating palayain ang ating mga sarili mula sa mga negatibong pag-uugali na pinaiiral ng mga tao, tulad ng pagiging makasarili, mapagmataas, at iba pa. Magaling! Naalala niyo pa pala yan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko naman ang isang aspekto ng kalayaan. Ito ay ang kalayaan para sa o freedom for sa Ingles. Dahil nga malaya ka mula sa mga negatibong pag-uugali, nagkakaroon ngayon ng puwang sa buhay mo ang iyong kapwa. Sa makatuwid, ang pagiging malaya ay ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa upang magmahal at maglingkod. Mismo, nakuha mo kaibigan. Ganito kasi yan, friend. Noong nasa gitna tayo ng pandemya,
ibinigay ko ang naipon kong pambili ng bagong bag sa kapitbahay kong sobrang nangangailangan. Hindi ko kayang matiis ang kanyang sitwasyon. Nako, panahon na ng pandemya iyon at may pangangailangan din kayo. Hindi ba kayo nagdalawang isip na gawin iyon? Nako hindi. Kung sarili ko lang ang uunahin ko, hindi ako karapat-dapat sa aking kalayaan. Ipinakita ko lang ang pananagutan ko sa aking kapwa at ito ang magmahal at maglingkod. Binabati kita at nauunawaan mo ang ating paksang pinag-uusapan. Well, ganyan ang buhay. Niligtas ko na ang aking sarili sa pagkamakasarili, nakatulong pa ako. Di ba ang saya nun? Basta, kapag may pagkakataon, gagawin ko rin yun. Alam niyo kasi ang kalayaan ay likas sa tao at kung paano niya ito gamitin ay sumasalamin sa kanyang pagkatao. Ay, oo, tama ka dyan. Makikita natin yan sa dalawang uri ng kalayaan. Ito ay ang malayang pagpili o horizontal freedom at vertical freedom. Ang malayang pagpili o horizontal freedom ay ang pagpili sa kung ano ang tingin ng tao na makakabuti sa kanya. Tama! Samantala, ang vertical freedom ay nakabatay naman sa kung anong uri ng estilo ng pamumuhay ang pinili ng isang tao. Oo nga, ako na nga ang magpapatuloy ng halimbawa. Para sa vertical freedom, nakita mo ang gusto mong damit, kaya lang hindi sapat ang budget mo o ubos ang allowance mo kapag binili mo ito. Subalit, uunahin mo pa rin ang pansariling kagustuhang mabili ang gamit dahil iyon ang kasiyahan mo kaysa pahalagahan ang mas mahalagang bagay sa buhay. Pero nakadulungkot ang ganitong halimbawa. Dapat ang tao ay mamuhay ayon lamang sa kanyang kakayahan. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Sandali! Nais ko lamang balangkasin ang ating mapag-usapan upang lubos nating maunawaan. Kalayaan. Dalawang aspekto ng kalayaan. Kalayaan mula sa o freedom from, kalayaan para sa o freedom for. Ang aspekto ng kalayaan ay tumutukoy pagpapalaya sa sarili. Uri ng kalayaan, malayang pagpili o horizontal freedom. Fundamental option o vertical freedom. Ang uri ng kalayaan naman ay tumutukoy sa kalayaan ng pagpili. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Ngayon ikaw ay maaari mo lang gawin ang gawain sa susunod na slide. Para sa iyong paglalahad, sabihin ang inyong pananaw kung sang-ayon o di sang-ayon sa pahayag. Ang tunay na hadlang sa paggamit ng kalayaan ay ang ating kapwa. Kaya dapat makita mo ang sarili mo na una higit sa lahat. Ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang halimbawang sagot. At para naman sa pagpapahalaga, buuin ang pangusap batay sa pag-unawa sa paksa. Muli, narito ang halimbawang sagot. Maaari mo rin isulat ang iyong kasagutan sa ang unang bahagi, basahin at unawain ang sumusunod na tanong. Isulat ang angkop na sagot sa inyong sagutang papel o gawaing pagsasanay. At maaari mo rin ihinto ang video nito kung kinakailangan mo ng mahabang oras. Ang tamang sagot sa unang bilang ay C. Letrang B naman ang sagot sa ikalawang bilang.
Letrang A ang sagot sa ikatlong bilang. Letrang B naman sa ika-4 na bilang. At para sa huling bilang, ang sagot ay B. Para naman sa ikalawang bahagi, isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang pananaw sa aspekto ng kalayaan. At mali kung ito ay maling pananaw sa aspekto ng kalayaan. Si Brenda ay naglilingkod sa kanyang kapwa, may kapansanan na may pag-aalinlangan. Ang sagot ko ay mali. Magaling! Ikalawang bilang, ang pananaw ng isang lipunan patungkol sa pagtulong sa kapwa ay tulungan ng ilan lamang. Ang sagot ko ay mali. Mahusay, nakuha mo! Ikatlong bilang, bilang anak, karapatan ni Mary na gawing anumang naisip niya dahil siya ay malaya. Ang sagot ko, mali pa rin. Magaling, nakuha mo! Ika-4 na bilang, nakasalalay ang kalayaan ng isang tao sa kanyang paligid. Mali pa rin. Magaling! Huling bilang, kikilos lamang ang mga kabataan sa mga nangangailangang kapwa bilang kabataan. Mali pa rin. Magaling! Nakuha mo! Paalam! Maraming salamat! Hanggang sa muli nating pagkikita, sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli!